Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Pinoy! Talakayan kay Paski, kay Dani at kay Willie Juan. Pinoy! Talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy! Talakayan kay Paski, kay Dani at kay Willie Juan. Pinoy! Talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Simula alas 4 hanggang alas 5, magbasa ka ng dyaryo, tumutok sa radyo, kasama ang tatlo sa araw ng linggo. Mga maaasahan na tunay na katoto. Kung meron kang issue at mga komento, kung meron katanungan, pwede kang magreklamo sa programang talagang #1 sa estasyon na maaasahan. Huwag mahihiya na ito ay banggitin. Okay, isang magandang hapon po sa atin lahat. Ito na naman po yung lingkod, Fenny Cudemos, para sa ating Talakayang Pinoy. And of course, makakasama natin dito ang aking lolo. Okay, magandang hapon sa'yo. Pangit ang ano. Magandang hapon. Manatiling nakatuon ang inyong Facebook at YouTube sa ating palatuntunang Talakayang Pinoy. Yan. At syempre, pag-ayos, ayusin mo muna. Okay. Okay, at syempre, wala pa tissue. Hindi maayos. Okay, at syempre mga kakampi, marami tayong iba't ibang mga balita at issue tungkol dito sa nangyaring mga nangyaring eleksyon itong nakaraan. Okay, bigay mo sa kanya lahat. RV, kasi magre-report siya tungkol sa ano bang nangyaring eleksyon. Ayan. Siya muna lahat. Okay. Sige. Ayong itong nakaraang BSKE o Barangay SK election ay nakatutuwa at lumulutang talaga yung yung ayaw patalo. Siyempre, ganun talaga yon, ayaw di ba? patalo, pilit na gumagastos para kaya nga hindi na natakot sa batas ng COMELEC. Okay. Na bawal maglagay, bawal mag-ano. And hindi nasusunod yun dahil sa kagustuhan lang manalo, talagang gagasta talaga. So, ibig mo sabihin, di ba sabi 5 pesos daw? 5 pesos sa isang botante. 500 pesos yun. 500. Hindi. Yun. Okay. So, ibig sabihin lang nito ay gumastos din ang mga kalaban. Oo, talagang... Adayaan na din, di ba? Yung mismo katikit mismo nung apo ko, SK. Dahil alam nila magtatap yung apo ko dahil nanggaling sa SK chairman eh. Bukod sa siyempre nanggaling sa SK chairman, kumilos ng bilang chairman ng kabataan, nakapagpalaro ng 2 beses sa taon sa 5 taon na pagkakaupo at namahagi ng panahon ng pandemya, ng mga pagkain at nitong sa loob ng 3 taon ang kanyang budget na tinatanggap sa gobyerno, sa ating pamahalaan, ay kanyang ginagastos din sa aming barangay. Madalit sabi, advance na siya na makalalamang na mag-top siya sa mga kagawad. Ngayon, itong kanyang mga kasama o katropa sa partido, palibase wala pang puhunan sa kanilang nagawa sa komunidad, gumamit ng pera. Dahil alam nilang magtatap itong apo ko kung hindi nila gagamitan ng pera. So, paano gagawin dyan kung kaya gumamit ng pera? Di ba pwedeng i-report yan? Ay, walang ebidensya.
Mali ba kung aamin yung mga binagbibigyan? Ayun nga, oo nga. Oo, kasi siyempre mayayari yung binigyan. Mhm. Pwede, Sabihin oo. nabigyan ka na ng biyaya, magsusumbong ka pa. Oo. Tama, tama. Kaya talagang walang aamin doon. Hanggang sa, yun na nga, basta nga sa amin, sa pamilya namin, marangal kaming nanalo kahit number 2. Biro mo, 40 lang ang lamang. 40 lang ang lamang nung nag-number 1. Laki naman na gastos niya. Kami, marangal yung laban namin. Walang ginastos na mga para bayaran ng butante. Ngayon, yung natural na paggastos, pakain yung pagsumama sa parada, nag-watcher, yan, natural yung pakainin. Pero yung para abutan mo pa na bayaran yung boboto, ay hindi na karapat dapat yun, no? Hindi na maganda para sa ating isang pangit na halimbawa yon. Dahil ako rin naging barangay chairman ng ilang taon, 2 Alam mo paano yung proseso, no? Ah, Alam mo yung proseso. oo, alam ko pati yung pandaraya, alam natin. O kamukha nung sa chairman. Kung hindi yung ninang ng anak ko, kung hindi lumaban ulit na chairman, yung apo ko, yung nag-number 2 kagawad o yung SK chairman dati, talagang gusto ng tao, ilabang ko na lang yun. Kasi nga, sa kwento nila, walang pagpipilian doon sa dalawa. Doon sa kumari ko, tsaka doon sa nakaupong bakla. Walang pagpipilian. Kanya, kahit na ako raw, bumalik na lang ako para ako na maging chairman ulit. Yun ang gusto nila. Oo. Ngayon sabi ko, matanda na ako, pwede na yung mga apo ko na lang, yung anak ko, para medyo bata-bata. Oo. Kaso nga, ninang ng anak ko yung lalaban, siyempre pagbibigyan natin, di ba? Ganun ang halalan. Kaya, kumbaga sa hindi mo hindi mo pwedeng kalabanin yung mga kumare, kumpare, kamag-anak. Yun. Pero sa mga lalawigan, pangkaraniwan, nagtatablahan yung kamag-anak sa mga kamag-anak. Dito ba wala kang kamag-anak sa ano na to? Sa eleksyon na to, wala kang kamag-anak sa kalaban mo? Wala naman. Wala. Yun lang, kumari ng ninang ng anak kong panganay, yung kumari ko bagay kung pwede ko nang tablahin yun dahil 2 beses na nakiusap sa akin yun eh. Naipanalo ko siya 1 beses, nasira siya sa tao. Kaya yung pangalawang laban, nayari siya. Kaso natatandaan pa ng mga tao yung pagkukulang niya. Kaya nung bumalik ulit, talo ulit. Yun. Kaya, Tama. yung mga anak, nagagalit sa ayaw na raw payagan. Talagang ayaw na payagan ng mga anak. Dahil unang-una may edad na rin. Nanalo ba? Talo nga eh. Ay, sino ngayon ang Pangalawang iyong... talo niya eh. Talaga? Yung nakaupo ngayon, nanalo ulit. Yung Nakaupo dati. yung bakla nga. Okay. So, anong experience dito sa kabuuan ng eleksyon? Anong masasabi mo? Anong experience? Bad or good? Hindi, masama dahil hindi pa rin naalis yung pandaraya. Ang pandaraya ang ginagawa ron, katulad nung nakaupo ngayon sa amin, meron siyang isang tao na naka-assign sa senior citizen. Nahuli ng anak ko yun na nandadaya. Ngayon, paano pandaraya? Yung senior na sinasabing mabagal na sumulat o mahina na sumulat o kunwari gagayda nung tauhan. Yung isa, oo. Tauhan nung nakaupo sa Okay. senior. Pero iabot na yung kokopyahin. Pwede, oo nga. Di ba malinis sa pandaraya yun? Mm-mm. Dapat yung ganon,
sasamahan lang doon sa asistihan doon sa pagsulat o sa ano kung hindi marusumulat o ano. Mm-mm. Bayaan niya magsalita yung bumoboto kung sino. Correct. Oo. Paano yung mga, pardon the word, no read, no write? Ha? Paano yung mga... Tamang naman yun eh. Hindi, ibig sabihin, hindi marunong sumulat o di pwede na akong sumulat nun. Oo. Di ba? Pero kailangan yung teacher o yung mga komilik, titignan din yung tutulong na tao magsusulat. Oo nga, dapat kakausapin din di ba? Oo. Kamukha sinusumbong, ayaw pansinin. Mm. Medyo mas maganda ito kaysa nung nakaraan. Okay. Kasi nung panahon ko, bruskuhan talaga. Di ba ikaw appointed ka? Ha? Appointed. Na Bilang chairman, di ba? Wala naman nangyaring butuhan, tama ba? anong araw? Nung ikaw? Appointed ako sa through petition ng tao. Mhm. Pinitisyon ako ng mga tao. Hindi ako kumandidatong kagawad, hindi ako kumandidatong chairman. Kaya kinausap ko yung mga tao. Sabi ko, ba't ako nagustuhan nyo? Meron ng 7 kagawad na pagpipilian nyo na hinalal na. Ayaw daw pumayag. Ayaw raw silang mag-obligasyon ng chairman. Okay. Kanya, ako yung inaalok nila. Mhm, mhm. Sa pag-alok sa akin, nakita ko yung gusto ng tao talaga yung sa akin dahil nagpetisyon. Siyempre, gusto ko rin maglingkod dahil dati naman ako naglilingkod na hindi ako barangay. Okay. Dahil volunteer ako nagtayo ng isang samahan na pinakilos ko sa buong barangay Okay. na parang barangay na rin yung ginagampanan ko. Oo. Katunayan So, pwede mong bigyan ng advice itong ano mo itong kagawad mo ngayon. Kanya nga sumikat siya sa SK niya dahil ako ang advisor. Okay. Sinabi ko, ang gusto ng tao dito sa barangay, magpalaro ka ng 2 beses ng basketball tournament, dart at saka chess. Yan, pagka natupad mo, kikilalanin ka ng mga kabataan dyan. Okay. Di natupad yun. May budget kang dumarating sa barangay. Pamili mo ng school supplies. Pagdating ng pasukan, pamili mo, bigay mo yung personal sa mga magulang. Oo. Tapos yung pandemya, Mm-mm. yung budget mo, ibili mo ng mga bigas, mga gulay, Instead na pera ibibigay, pagkain ng tao. Yung budget na 3 taong nakuha ng apo ko, binili niya talaga para sa tao, para sa komunidad. Oo. Kaya yun ang advice niya. Kaya nangangarap ako talaga number 1. Okay. Dahil yung mga Bakit hindi nag-number 1? gumamit nga ng pera yung number 1. Okay. Pero ang tanong ko, ano ba siyempre, di ba, number 1, number 2, number 3, ano ba pinaka-power na, bakit, kung number 1 ka, ano mga powers meron yan? Ang number 1, posible maging chairman pag namatay yung chairman. Sige. Bad. Tapos? Kaya namatay or mag-abroad. Okay. Siya magiging OIC, Parang gano'n, di ba? Pag umalit. Pero, anong say niya pagdating sa usapin ng butuhan? Anong say niya pagdating sa mga implementasyon ng mga projects? Ano yun? Yung number 1. Kasi appropriation committee siya. Automatic yun. Pagka naging number 1 ka, ikaw yung appropriation committee. Yung budget nga sinasabi. Doon sa budget, pwede kang makialam. Okay. Madalit sabi. Ngayon, yung 2 to 6, bibigyan ng mga assignment ng chairman niya kung anong committee chairman sila. Okay. Kamukha nung apo ko, gusto niya maging committee chairman siya ng senior citizen. Kasi Napili niya pa senior, ha? Ha? Batang-bata pa rin yun, di ba? Bakit senior citizen gusto niya? Dahil sa lolo. Hindi, tsaka matutulungan niya. Okay. Matuturo ko sa kanya yung mga dapat gawin. Okay, oo, tama Paano naman. babait siya yung mga senior citizen. Oo. Magkaroon kayo doon, alam niyo kung ano, yung mga flu vaccine.
'Di ba? Yung para sa mga senior, Oo, 'di ba? Oo. Yun ang isang maganda, mamigay ng mga gamot, yeah. Ayun. Sabihin tutulungan mo ngayon. Bala ko nga para lalo sumikat yung anak ko. Dahil Apo, Apo. di ba? dahil yung number one talagang walang magagawa dahil di marunong eh. Mhm. Talagang ah, di lahat ng mga samahan na hawak ko kumukha ng Rotary. Mhm. Palalagyan ko ng medical mission. Yun nga ang sinasabi Diba? natin. Oo. Yung Eagle. Mhm. Palalagyan ko rin ng mga ganon. Mhm. Para tuloy-tuloy. Maganda training din, di ba? Diba? Mga training. Mm. Maganda rin yan. Yan ang maganda. Okay. So, sa ngayon, wala namang pinagbago. Halimbawa, number 1 ka, number 2 ka, wala namang ano. Wala namang ano doon. Wala. Okay. Walang depression na kay number 7 ka. Ang mahalaga doon, kikilos ka o tutulong ka Yun ang sa sinasabi komunidad. natin. Oo, Diba? tama. Mm-mm. So, pero peaceful ba ang nangyaring eleksyon sa lugar ninyo? Yung lugar, peaceful naman yung lugar. Mhm. Masaya, tsaka yun nga, lalong kumita yung mga ati-atihan. Oo nga, nagkaroon ng trabaho di ba? Dahil 5 tao, tutugtog ng tambol. Magkano na yun? 3,000 na kagad yun. 3,000 isang araw? 3,000, oo. Mag-iingay Isa, ka na. isang ano lang, yung 5 na yon. Ikot lang, nakapraso. Oo. Diba? Pas may pagkain dalawang pa yun, kalye. ano? Di ba? Dalawang kalye lang yung sa amin. Mhm. Di buhay na buhay yung mga ati-atihan doon. Tama. At least may trabaho sila. Pero ano ang SOSE? SOSE ba tawag doon? Yung nagre-report ka after election, ire-report mo kung magkano yung nagastos mo, etc. Yun yung tawag doon. SOSE, tama ba ako? SOSE? Oo. Okay. Ibig sabihin, yung sinasabi ng COMELEC na dapat Dapat magre-report. palabasin na 5 piso na nagasta. 5 piso ba? Kala ko 500. 5 piso nga. 5 piso isang tao. Araw-araw naman yun. Tama, araw-araw 5 piso. Ang nagasta. Di, o 10 araw ay 500. Tama ba? Kaya nga, ang ginawa nung nag-number 1, yung huling gabi ng kampanya, bukas, halimbawa house to house. Mhm. Yung gabing yun, house to house, bawat pamilya, pinuntahan niya, tigli-500 yun. Mhm. Yun yung sinasabing kapangan. Oo nga, 'di ba? At lahat 'yun ng mga binigay niya kailangan din, watcher. Watcher. Watcher, iba naman yun. Iba pa 'yon. Iba yun. Ay nako. Yung apo ko, ang watcher niya, bali 16 lang. Oo. Sa kabila. Yun naman kabila, gagawin 50 para vote buying na yun. Mm. Vote buying, siyempre, yung 50 mo, bigyan mo ng 500 ang isa, di. Sa kanya ako. Parang gano'n, tama ba? 'Di ba? Pero nung panahon ko, nakita ko yung mga nagbabayad na kalabang ko. Talagang inaharas nung mga tauhan ng kalabang ko yung binigyan ng pera. Talagang sinisilip yung balota kung ilalagay yung pangalan o hindi. Doon nga ako nagtataka. Bakit yung mga COMELEC noon o yung mga teacher, hindi nila pinapansin yung ganon? Okay. Di malamang sila rin meron. Kaya, Di ba? alam mo, ako Kaya- din ako naniniwala sa ano. Pero ang isang tanong, eto nakita ko sa barangay namin. Pagtapos ng kampanya, nung gabi, pinagtatanggal na nila yung kanilang mga yung kanilang mga parapernalyang ikinabit dyan. Tama ba? Sa inyo ganun din? Hindi, COMELEC talaga yun. Hindi, sila mismo nagtanggal nakita ko. Kung gusto mong huwag makumpis ka, ikaw na mismo magtanggal. magtanggal. Okay. Kasi kung hindi ikaw, sila magtatanggal, dadali nila yun. Para imbestigahan, parang gano'n. Hindi, para ipakilo, para pagkakitaan. Di ba, Ganun pala magkakano rin yun. Oo nga. Pero hindi, sinasabi nga natin, ako, I would like to congratulate 740, Barangay 740, pagkatapos talaga nung eleksyon. Pagkatapos talaga nung kampanya, di ba, kinabukasan, wala nang Malinis tahimik na, malinis na. Ang linis na talaga. Maganda yung Oo. na ginawa ng COMELEC. Oo nga, magdayon ko lang nakita yun. Bawal yung papel na dinidikit. Oo, tama. Kasi nakita ko nga yung hirap ng gobyerno noon.
pag dinikit, baliwala na sa mga kandidato, natalo o manalo. Oo. Ayaw na sikasuin yung dikit, di ba? Mm-mm. O, di ngayon, papatawag ng MMDA o ano, yun ang mga maglilinis. Yun, dito talagang malinis. Talagang wala akong nakita. Oo. Wow! Kaya maganda yung Bago. maganda yung- Bagong Comelec rules, no? Ganda. Maganda, Oh, thank you very much. Parang successful si ano, no? Medyo, parang successful. Di ba, sir? Medyo maganda patakbo ngayon kaysa sa... Si ay, hindi ko naman Garcia, sila. si Comelec. Oo, medyo mahigpit. Pero sabi nga nila talaga namang naging successful ang eleksyon. Although merong mga nawala sa mundo, di ba? Merong gano'n. Pero sa kabuuan, okay pa rin. Di ba? Malinis pa rin. At kahit paano naging successful. Naging successful naman, di ba? Oo naman. Baka gusto mo may sabihin ka doon sa pangyayari sa eleksyon. Okay. Ay, mga katoto, maraming salamat doon sa ating una-una sa Comelec. Napakaganda ng disiplina nila. Mhm. Lalo-lalo na sa kalinisan. Bago mag-eleksyon, 2 araw yata o 1 araw mag-eleksyon, in-advise nila na patanggal na yung mga tarpaulin. Yes, oo. Ganda. O ngayon, kung hindi nila tatanggalin, magtatanggal sila. Pero kukumpiskahin nila yung tarpaulin. Tama. O di, maganda, malinis nga naman. Oo, at saka very peaceful. Oo. Sa Kamaynilaan, wala tayong masyadong nakitang problema, Peaceful, di oo. ba? So yun, peaceful dahil una-una nagkaroon ng disiplina yung mga tao. So, yung disiplina maganda. Kasi nga, sinunod yung batas ng Comelec. Mm-mm. Hindi ka mukha nung panahon ko ng pagka-eleksyon, yung kalabang ko na nagbabayad ng boto kung siya iboboto, Mm-mm. may mga leader siya na tututukan sa loob ng presinto yung Yung mga sumusulat. papasok, oo. Talagang harassment nga yung hindi natatakot na kasi nga walang disiplina Comelec noon. Hindi katulad ngayon. Pag nakita kang palalabasin ka. Yung talagang official. Mahigpit-higpit ngayon, ano? Yung talagang official. Tsaka walang tao sa loob masyado, kundi yung mga opisyalis lang at tsaka ilang no? Yung official na watcher, yun lang ang talagang dapat talaga. Yan. Noon talagang parang palengke yung loob ng... Dati, punong-puno, wala sisiksik ka talaga sa loob. Diba? Yun ang isang nakita lang natin, yung mga ibang senior citizen, dapat sa baba na lang, yung iba umakit pa sa taas kasi doon sa namin. Kasi naman, doon sa baba, doon lahat nagpupuntahan dahil hindi na mag-aakyatan. Pero yung iba, siguro naiinip sila sa tagal na sa baba kasi kulang din ang mga guro ata, kulang. Ako nga, umakyat dahil sa Malakas ka naman, ano ka ba? sabi Wala problema sabi sa sa'yo. akin ng mga bata ko, Chairman, dito sa taas, walang masyadong pumuputo. Okay. Akyat ako, malinis nga. Yung paano nga naman yung mga naka-wheelchair, mga Correct. di talagang pipila ro sa ibaba yun. Mhm. Kaya tama yung pero dapat ginawa ng Comelec doon. Mhm. Maraming kwarto yung binigay sa mga senior Yun. para hindi na magpipilahan. Okay, at syempre bago tayo magdire-diretso sa ating programa, magpaalala muna tayo mula sa ating himpilan. And syempre, congratulations sa Comelec. Yun, sige. Okay, next. Paalala muna tayo. Ano ang closed fishing season? Ito ay pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng ating karagatan, gaya ng Northern Palawan, Visayan Sea, at Zamboanga Peninsula upang makapagparami ang isda gaya ng galunggong, tamban at iba pa. Makiisa sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatupad ng closed fishing season tungo sa malinis at masaganang karagatan. Welcome to Gem Resort. Feel like home. Hey, ayan. Ang Tagaytay Gem is located in Enrile Road, 145 Enrile Road, patutong Malaki South, Tagaytay City. Ang landmark po nito
ay malapit siya sa Mahogany Market and Matthew Dye Academy. You can call Tagaytay Gem 0917-535-6259. Ayan, si Captain Lopez. At syempre, pagka gusto niyo magpa-schedule kay Paski Natividad, anong number? 0928-735-4919. Yan. Sa akin para... Okay. Sige, next natin. At syempre, gusto niyo gumanda ang buhok ninyo? Yan. Pwede naman, Talmoya Cold Shampoo. Ito'y para sa hair grow, hair fall, and dandruff. Meron siyang 11 ingredient of traditional Korean medicine para tumubo ang buhok ninyo, hindi malagas, at syempre hindi magkaroon ng dandruff. Next yan, sipa. Ang 1 liter pala niya, ayan o, yan ang ganyan siya kalak. Ang 1 liter po ay equivalent to 1,750. 1,750. At 300 ml naman po ay nasa 750. You can call Paski Natividad. 0928-735-4919. Yan. Tingnan mabuti. 0928-735-4919. Yan. Tingnan mo nyo, before, kalbo-kalbo na talaga. Pero si Sir, simula ng paggamit, ano? Mm. Before, Tapos after 5 days, medyo may konti-konti na, di ba? 12 days, nagkaroon na sa tuktok. Ikaw ba ganun ka din? Okay. At syempre, after 3 months, ayan na. Ganda na siya, di ba? Normal na tubo ng buhok Oo. nyo. Para kay Sir, tingnan nyo sa kanya, hindi yan nakakalbo, di ba? Yan, oh. See? At syempre, next natin, ang Bayview Park Hotel Manila is an ideal hotel for tourists and business travelers. At ito ay matatagpuan sa may bandang Rose Boulevard, panlulukan ng United Nation Avenue, Ermita, Manila. Okay. Sige. At ito po ay katapat ng ng gusali ng US Embassy. yan. Kung kayo ay may aasikasuhin sa US Embassy, ayan na po ang Bayview Park Hotel Manila. Okay, next natin. Sige. Meron akong dapat samahan, Elite Club Pinoy na yan. Dahil dito, ang mga imposible, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. For excellence, and for leadership, I, for integrity, T, trustworthy, E, for empathy, I'm proud to be elite. Sa elite, ang mga imposible, sa elite, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Sa elite, ang mga imposible, sa elite, nagiging posible. Sa elite, ang mga imposible, sa elite, nagiging posible. Pinoy, Pinoy, Pinoy. Balik tayo sa ating talakayang Pinoy at kasama pa rin natin of course ang ating katotong Paski Natividad. So, ang kwentuhan namin kanina ay tungkol sa eleksyon. At sabi nga natin, congratulations sa lahat ng mga nanalo. At doon sa mga talo, meron pa naman. Pati hindi natin yung natalo. Sandaan natin grateful po kami dito dahil kahit paano ay talagang pinakita ninyo yung suporta at tulong ninyo dito sa naganap na Barangay SK election. Pinasasalamatan din natin yung mga residente o mga komunidad na tumangkilik. Napagod din naman, di ba? Sa tao, no? Talagang totoo yan. Todo labas sila ng bahay. Correct. Mas maganda election ng barangay kaysa local eh. Sa local minsan may tinatamad bumoto eh. Bakit pero kaya? dito sa barangay, talagang gusto manalo yung mga kandidato nila. Oo. Kaya lumalabas talaga sa bahay nila. At syempre, sumunod din naman talaga. Yun ang isang maganda. At sabi nga sa balita kanina, yung mga nakialam na mga, alam mo yon, na mga opisyalis, tama ba ako? Ay paparusahan ng COMELEC. Meron na din silang mga hawak na papeles
na sinasabing nakialam ang mga ito, local LGU, yun. di ba? Oo. Yan. Karamihan Umawa kayo, naman ha? Karamihan niya bumaback up eh. Oo. Tulad nung... Hindi maganda, hindi Tulad maganda. nung chairman namin, yung Oo. nakaupo. Okay. Pagkatapos ng eleksyon, nabalitaan namin, binigyan ng 60,000. 16? 60. 60! Zero. Aba! Oo. Oo. Tapos Dahil yan sa susunod naman, sila naman naghahanda, para diba? sila yung tatangkilikin. Yon. Tulad ng mga tanod, pinagbibigyan din ng 10 kilo bigas yata at saka tigil 1,000. Oo nga, di ba? Pero nung panahon ko, walang ganun. Walang ganyan. Di tayo swerte. Ha? Nung panahon ko, walang ganun na biyaya. Yon. Kaya swerte yung mga kandidato Ngayon, ngayon. oo nga, tama. Okay, sige, puntahan natin ang ating mga, kaganapan dito sa BOC. Hmm. Tingnan natin. BOC surpass na naman. Yung Okay, sa collection nila, over a billion surplus. Ayan, ang revenue nila dati ay 78.616. Tumaas pa. Ngayon, tumaas pa lalo. Billion, oh. Oo, billion ha? Ah. 739 billion. Di ba? Umangat pa ng 2.4%. Yan ang koleksyon, di ba? The Bureau of Custom achieved another milestone by exceeding its target collection for October 2023 near 80 billion pesos in total. Ha? Ang galing naman, di ba? Ano masabi mo dyan, sir? Ano masabi mo? Diyan, sa pagkakaano nila yan. Itong collection na to, sa loob lang ng isang buwan ito, ng buwan ng Oktubre. May pasweldo na, be. Oo. May pasweldo na. Sa loob ng isang buwan ng Oktubre, nahataw nila yung 739 billion. Oo nga, ang laki, no? Malaki yung... So, umabot siya ng parang ganyan. Okay. For 10 months period from January to October 2023, na-reach nila yung target nila na 739 billion pesos with 2.4% more or 17.287 billion higher than its 721. Yung nakaraan. 0.717 billion target. So, ang tinatarget lang nila, 721, di ba? Ay, biglang tumaas naman eh. Naging 739 eh. Di ba? Ang cute. Ibig sabihin, maganda yung dating ng mga kalakal na ini-import, ano ba? Para na namang may ano ka, ha? Oo. So, dahil sa pamumuno yan, Nino, ni Commissioner Bienvenido Rubio. Tama ba ako? Tama. Diba? Si Bien Rubio. Okay. The remarkable feat demonstrate the Bureau dedication to excellence, reinforcing its mandate to increase revenue collection and enhance trade facilitation in support of the country's economic development. Diba? Laki nyo, no? Ano kung mga product yan? Ay, iba-iba. May mga electronics. Okay. May mga... Kung makapasok pa yung ibang mga nakukuha nila, no? Yung mga illegal na pumapasok, no? Di mas malaki? Yung smuggling. Oo, di ba? Kung nagbabayad talaga ng buwis yun, di... mas malaki yan. Okay, ayan. At kanina, sa ating babaeng migrante may kakampi ka, meron tayong ipinakita doon tungkol doon sa Japan, di ba? Sabi nito, Japan to fund 5 more ship for PCG use. Di ba? Ang cute niyan. Pakita mo nga yan. Ang Philippine Maritime Security capability is getting an additional boost as 5 more ships will be financed by the Japan government for the use of the Philippine Coast Guard. Patingin? Yan. So, ito yung pangako ni Fumio Kishida, di ba? Magkakaroon tayo ng 5. Di ba? 5 barko. Okay. 5 barko pa. Ano tong barko na to? Pang ano ba tong mga barko na bibigay ni Kishida? Malaki yan yung... pang warship ba yan? Warship? Hindi naman. Ano siya? Pang search and rescue.
pang search and rescue. Buti naman. Suporta lang sa mga lumulubog na bangka, barko, yung mga sinasagip na mga fisherman. Kasi baka mamaya sabihin warship Ako manggagalaitin na naman sa atin yung isa, 'di ba? Yung lolo natin sa kabila. Pagka barko de guerra yung pinamigay ng Hapon, may bukod dun sa 5, additional pala yan. Meron pang 12 ibinigay na sa atin. May mga nakadestino na nga sa bawat district. Oo, yan na. May 12 ships na ang naibigay ng Japan. So, may dadagdag pang 5. Oo. Ang cute naman. Di ba? Kawig ni Dolphy si Prime Minister. Ha? Kawig ni Dolphy. Hindi, mas si cute Prime siya. Minister. Ito sila, the last pillar of the new free and open Indo-Pacific. Yan ang gusto niya. Is extended effort for security and safe use of the sea to the air. Japan has hitherto provided 12 ships na nabigay nila, tapos may additional na 5 pa. Malaking tulong na yan sa atin, no? Diba? Malaking tulong. Sa Coast Guard nila ibibigay. Siyempre, gamit ng Coast Guard yun eh. Ang dami, parang bidang-bida ngayon ng Coast Guard. No? Bidang-bida Coast Guard. Sinuportahan talaga ng dalawang presidente. Pati ngayon si Digong, ni Marcos. And then si Secretary Jaime Bautista nandyan. Si Secretary Bautista recently ordered new PCG Commandant Ronnie Hilgaban to expedite the agency modernization, to strengthen the Coast Guard personnel sa kalagitnaan ng mga challenges in protecting the Philippine waters. Diba? Sila yung talagang nakaano dyan no? Ayan po si ang Prime Minister ng Japan, si Fumio Kishida. Yan, diba? Magandang usapan. Ito si diba? Secretary Bautista. Nasa gitna, diba? Nakabarong, nakaputi ang buhok. Ayan. Yung sabi rito, Kishida boarded BRP Teresa Magbanua, one of the 297 meters MRRBs that conduct maritime security and maritime safety operation. Hindi, galing Japan din yan eh. Oo, ito binili yata natin. Tama ba? BRP Teresa Magbanua. Ito ba binili natin? Puro yan, yung utang. Pero yung 12 plus additional na 5, bigay talaga yon. Hindi, ganyan din. Babayaran din natin. Paunti-unti. Oo. Kaya nga lang Magaan, oo nga sa bagay. Oo, tama. Sa meeting nila with Admiral Ronnie Hilgalban, na-recognize ni Japan as the PCG most generous and steadfast partners. Ayun. Maganda yung ugnayan ng dalawa. Di ba? Ayan. Ayan yung nagbigay ng souvenir. Pilipinas Japan. na yan. Ang Japan ang nagbigay sa atin ng mga souvenirs na yan. Sabi dito, on behalf of the men and women of the Philippine Coast Guard, sabi ni, I express our profound gratitude to His Excellency Prime Minister Kishida for your visit and continued support of Japan. We are truly honored by presence and look forward to deepening our ties through various cooperation and collaboration initiative towards maritime safety and security. Yan. Yan sinabi naman natin. Yan. So, napakaganda yan. Kung meron ka ng 12, kahit pa paano makakatulong talaga yan sa atin. At meron pang darating na 5. Okay? Yan pa lang, sa Japan pa lang yan. Di ba? May iba pang nangako talaga, di ba? Yung sa 12 na yun meron dong Australia, merong US. May iba't ibang bansa yun Pero mas marami yung galing Japan. Yun, oo. So, ang susunod natin dyan, yan ang mga, yan yung di ba? Yan yung mga parang souvenir na binigay sa Japan. Ito. Yan. Di po yung si Ishii. Si Ishii yan yung commandant ng Japan Coast Guard.
Ito nga Ay, sa kabila. sa kaliwa. Yung, Naka-orange yung nakaputi. sas. Oo, tsaka orange yung pinaka parang sas niya, di ba? Yan. Okay. Okay, next natin. Ayan, di ba? Yung Saan to? Itong lakad na to, saan to? Sa Banda? pier yan eh, Dito sa pier natin dito, di ba? matapos na magpulong sila sa National Headquarter ng Coast Guard, Mm-mm. binisita nila yung barkong binenta nila, yung BRP Magbanwa. Oo, si Teresa Magbanwa. Yun, Sinilip talaga nila. patungo sila ngayon doon or either na nabisita na nila. Mhm. Kaya naglalakad silang pala. Okay, so ayan ang mga pangyayari na ganap nitong nakaraan lang. Kailan to dumating yan? O yan, di ba? Ito naman yung yung ating kolektor na si Dan Okyas, yung may hawak ng certificate ng Dahil ito sa BOC na to. binabati natin si Dan Okyas sa kanyang tinamong parangal bilang mataas ang koleksyon ng kanyang departamento. Mhm. Yung sa PAL PSI. Meron ba sa likod niya na pera? Itong babae, siya yung district collector na si Attorney Mapa. Okay. Yung district Sabi sa inyo, babae, ilagay nyo yan dyan eh. Yan, no? Mga yun. ganyan, collector. Di ba? District collector yan. Ngayon, itong deputy collector ito si Dan Okyas na nakatanggap ng parangal o certificate ng recognition. Okay, sige sir. Ang isa pa riyan, lala sa larawan, si Yeye Manawis. Asan dyan? Alangan din sa larawan. Okay. Si Yeye Manawis, meron din siyang litrato, hindi ko na nakuha. Okay. Ang kanya namang hawak na malaking bodega, itong Per Cargo. Yan yung sa lahat ng bodega sa airport, ang pinakamalaki yung hawak niyang bodega, yung Per Cargo, na pinakamataas din ang koleksyon sa custom sa Naya sa airport. Saan, anong ano Manawis. to? Anong, saan siyang port? Saan siya? Port of Naya. Siya Okay. yung district collector ng Port of Naya, si Attorney Mapa. Yun yung nasa likod nila, yung custom building dyan sa airport. Okay, yan. Next natin. Pakita mo muna yung mamaya na yan. Ipakita mo muna yung, natin yung usapan ng dalawa. Si Prime Minister at saka ang ating Presidente. Tingnan nga natin, pakinggan natin. Yung sa Yan. bago magpunta yata si Prime Minister sa Coast Guard, dyan muna sa... Oo, dito sa... Ito, Malacanang to, I think. sa Ayan. Malacanang muna. Since the normalization of our diplomatic relations 67 years ago, our relations have been cultivated by common principles of democracy, respect for basic human rights, and the rule of law. So allow me to propose a toast to the good health of Your Excellency and Madame Kishida, to the prosperity and well-being of the Japanese nation, and to the enduring springtime of our friendship. Mabuhay and kampai. Yan, toast na sila. Toast na, hindi na mainom. Inumin nila yan konti. Hindi na. So may mga okasyon talaga. O, di ba? May program. Ayan yung nangyari sa Malacanang, di ba? Sa pagbisita ng ang Prime Minister Fumio Kishida. Hindi, meron po sila iba. Prime Minister. Okay, yan ang bagong Pilipinas, sabi nga eh. Alam mo, ang Japan, di nila makalimutan yung senior na na Marcos, no? The father.
Ayan na, nagka-exchange na ng mga ng mga pinirmahan. O, di ba? Pangako. Yung mga pangako at pangako. suporta sa Pilipinas. Yan. Pabilite. These wide-ranging discussions are a manifestation of how robust our bilateral relations have become Yeah, in the bilateral last agreement. 67 years. Our official engagements with Japan have expanded in the past decades to include cooperation between and among our coast guards as well as our armed forces. We must note with appreciation Japan's commitment to the Philippines, which is manifested by its dynamic support of the Philippines' efforts to attain upper middle income country status by 2025, in line with our Philippine Development Plan for 2023 to 2028. Under the increasingly severe and complex international situation, we are deepening our cooperation in the area of security. And in particular, I am happy that we are able to agree on the provision of a coastal surveillance radar to the Philippines as the first project under the newly launched Official Security Assistance, OSA, this year. And I'm looking forward not only to strengthen our relationship with ASEAN, but also to further develop our bilateral relationship. Ayun, bilateral agreement. Peace yan di ba? Yung sa ating mga MRT, yung mga yan. At isa pa yung yung Toyota, di ba? Na, di ba? Yung project Toyota something, di ba? So, ibig sabihin, trabaho pa more sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Tama? O yun, ang sinasabi natin. Okay! Sige, ito naman, nahuli. Ano ba yan, sir? Hinuli na naman ito. Kailan to? Action Officer, Police Lieutenant Colonel Concepcion Salas, dun sa Chief Public Information Office. Sino itong nahuli na to, sir? One male was arrested by Caloocan CPS NPD for violation of Article 151 of RPC. Ay, yung nahuli ng Comprehensive baril na Firearms. sumpak. Lagi namang merong ganun. Baril na sumpak yan. Ayan ba yung sumpak? Ganyan ba yun? Kasi siya, yung sakop pa ng Comelec ban yan eh. November 6. Kaya yung violation yung... Hanggang kailan ba ang gun ban? Hanggang 15 ng yata. 15 ng November? November. Okay, sige. Kaya mag-ingat-ingat kayo mga katotoy, mga may baril-baril na kahit na may lisensya kayong baril o may permit to carry, kung wala namang permission ng Comelec. Pero ito ba, lalagyan pa ng permiso yan to carry? Di talaga lalagyan ng permission dahil sumpak yan eh. Oo nga, Pantika sumpak. handgun yan, handmade. Handmade, improvised lang Improvise. Pero pag tinawakan yan, ang lakas din ng bala. Alam mo, doon sa may amin dati, nag-aaway-aaway sila, ganyan ang ginagamit. Meron kaya namatay. Di ba? Ba't di mamatay? Ang laki ng bala parang disabog. Oo, disabog din. Ayan, ganyan. Di ba? Para din siyang, ano ba yun yung ginagamit ng mga gwardya? Sa kwan. Shotgun. Oo, yung shotgun. Oo. Yung mga... So, pag mga ganyan, anong gagawin dyan? Ang suspect na yung alias Jason. Oo, si Jason. 33 years old. Mhm. Residente ng Barangay 176, Caloocan City. So, Pinoy siya. Pinoy ang gumawa niyan. 33 years old. Oo. So, sa inyo bandang lugar ba? Caloocan. Caloocan to. Yeah, Jason, male 33 years old, President of Barangay 176, Caloocan City. So, sumpak ang nakuha sa kanya. Piruin mo, 12 gauge live ammunition. Anong gagawin niya ba? Labag niya yung Omnibus Election Code na BP 881. Yeah. Eh, yung isa bala yun. Yung pula, yung red.
pula, yun. Ayan, Oh, bala yan. niya, yung Pasumpak. disabog. Oo, yung saan talaga, no? Ganyan pala yun. Sabog nga yan. Ang dami So may bala yan sa loob. May mga, anong tawag dito? Ang daming tatamaan na. Oo, pag sumabog yan, no? Grabe. O yan. Ah. Okay. At siya'y nahuli nitong nakaraan lang for filing appropriate Yan po charges against the arrested suspect. Sakop siya ng ating Northern Police District na pinamumuno ng ating Director Police Brigadier General Rizalito Gapas, District Tama. Director ng Northern Police District. At ang kanyang City Police Chief, COP. Ito Okay. si Police Colonel Ruben Lacuesta. Yon. Siya po. So with that, ayan po kabuuan ng mga pangyayari nitong nakaraang long weekends, no? Ano ba Oo. ginawa mo nung weekend? Ay, dahil busy ka doon sa kandidato, no? Sa kandidato. Sabi ko, nakakausap sa ako, kamusta dyan? Parang gano'n. Walang sagot, wala, di ba? Sabi ko, wala, patalo yata. Maganda yung ginawa namin. Yung tarpaulin ng apo ko, nilagay ko yung mukha ko tsaka yung nanay niya, yung Twitter kagawad. Tapos yung huling gabi ng kumpanya, pinunta namin yung mga bahay-bahay. Sasama kami ng anak ko. Di nagulat yung mga tao. Kala nila mahina na ako. Dahil di ako nakikita eh. Oo. Lagi kasing nasa chicks mo. Sabi niya, Chairman, dapat pala ikaw kumandidato. Malakas ka pa pala eh. Kala namin na hindi ka na pwede. Pwede pala. Gusto ko ng mga tao ron. Yung apo ko, sinasabi ng matatanda, si lolo mo, pag nakopya mo yung sipag nun, hindi ka matatalo rin sa barangay. Yun, ang sinasabi nga, di ba? So, para sa kabuuan ng ating mga ng ating mga gagawin ngayon, ano pa ang mangyayari niyan after? May manunumpa pa ba yung mga yan? Sa... Kailan? Tong December. Sumpa sila sa mayor sa Bulwagan, yung lahat na mga nanalo. Susumpa. Saan ang Bulwagan? Sa City Hall ng Maynila, kung saan yun. Hindi, kung kamay nila, andito sila. Sa dito sa Maynila. Ako sa City of Pasay Manila. Dito ka Pasay sa ka din. Pasay. Akala ko dadali sa Malacanang. Hindi. Kanya-kanyang to. Kanya-kanyang, madami din yun. Kanya-kanyang lungsod. Kanya-kanyang, pagka ako sa susunod, 2025 Mga ganun, Tama ba? Siyempre, kanya-kanyang bulong din yan. Correct. Kanya-kanyang bulong, di ba? Minsan, patatawag yung barangay. Sa bahay nung mayor o ng congressman. Doon pag-usapan yung matindihan na dadalhin mo siya. Gano'n. Oo nga, tama. Pinaunahan Kasi 2025 yung susunod, no? 2025. Sila na yung local. Sino kaya mayor hahabol? Kaya namuhuna na yung mga politiko dyan, mga local government. Namuhuna na. Kamukha nitong si Congressman Dionisio sa amin. Kita mo, pinadala na kagad na 60,000 yung mga nanalo. Galing, no? Kaya pala nagsisiksika ng mga tao, no? Tigo 1,000 yung tanod, tsaka bigas. Okay. Di namuhuna na kagad. Oo nga. So, maganda palang business yan, ano? Ngayon yun. Pero nung panahon ko, gutom. Wala. Gutom. Oo. Gutom yun. Tama. Oo. Ang mga nung nakaraang panahon, mas maganda kasi may mga proyekto talaga. Di ba? At saka noon, alam ko, paano kayo pinili noon? Nung kayo magbutuhan? Sa eleksyon? Hindi ka nga, di ba? Hindi. Doon sa, yung appointed, OIC. OIC, yung pinitisyon ako ng tao, 30%. Tapos dinala ko sa barangay bureau yung pirma ng mga tao. At sinama ko kay Mayor City Hall. Sino ba mayor noon? Si Mel Lopez. Okay. Nanumpa na kagad ako, parang panaginip lang. Hindi ko inaasahan na yun na kagad. Bigla akong magiging chairman. How many years ka naging chairman? Matagal din ako, naka 18 years. 18.
Ang Kaya- tagal, no? Ang ano ko doon, ang maganda doon, Sa loob ng 18 years, wala talagang sweldo. wala. Hindi, nagkasweldo kami after 2 years ng ma-OIC ko. Pero nagsimula ng 200,000. Wala milyon-milyon. Hindi ka mukha ngayon milyon. Hindi, project na pupunta yan sa project, di ba? Oo. Sa, yung halimbawa, kamukha ng sa amin, Mhm. 7 million na ngayon, 7.5 million. Mhm. O, yung kagawad, may sweldo ng quarterly, susweldo ng 45,000. Mhm. O yung chairman, susweldo ng 60,000. Ganon kadalaki na? Oh, Ba, swerte ha? 20,000 isang buwan. Wow! Oh, kaya nga nagpapatayan yung mga yan, gumagastos Oo. para nako. manalo. Tsaka syempre pag may pag ganyan, may kandidatong ano sa'yo, lalapit talaga eh, di ba? Back up. Okay, batiin muna natin ang Manila International Authority, ang MIA, Brigadier General Manuel S. Gonzales. Siya ay AFP retired na OIC Office of the General Manager ng MIA, Mr. Nemencio B. Bawala ng OIC Intelligence and Access Management Department. Ano, sir? Retired na si Bawalan ngayon. Itong ang pumalit sa kanya si Levi Jose. Levi Jose. Colonel Levi Jose. Siya Bakit yung, puro mga colonel, mga ganyan? siya yung pumalit kay Major Bawalan. Ngayon si Bawalan, ano na lang, saan siya ngayon? Di civilian. Civilian na. Oh, Okay. na inagaantay ng tawag kung Meron. bibigyan siya ng extension o ano. Okay. Pero Ayan. pero retired ka muna para makita ng tao. Oo, para kung makita nilang magaling ka, kunin ka uli. Bale mo, secretary, etc., di ba? Okay. At syempre, yung concurrent OIC, IMD, and MIA Manager Pest Control Division, Ms. Cynthia Albiola, and staff, God bless you all po, mga katoto, ang sabi po ng ating katotong Paski Natividad. Punta natin, sir, inoperahan pala si Pudok, July Pudok, sa mata yata, no? Hindi yata tumawag. Hindi, kanina tumawag siya eh. Nandun siya, report siya sa amin eh. Oo. Balita mo. Kaya nga sabi ko, ay, may kakilala naman din daw siya. Kasi taga rito rin naman pala siya. Okay. Okay, batiin natin si Dr. Carla Key ng hospital siya po ang hospital director ng Hospital ng Maynila Memorial. Tama ba ako? OMMC Hospital. Hospital ng Maynila Medical Center. Wow, may pagganong-ganong pa, no? Yan po si Dr. Carla Key. At syempre ang beauty director, sina Secretary Miss Ann Generosa. And ang division head, department head, sa inyo po lahat, God bless po sa inyo, sabi ng ating katotong Paski Natividad. Sa X-ray, puntahan natin ang newly appointed head ng BOC XIP, Carmelita Tolusan. Former district collector of BOC Port Subic and appointed XIP Operation Manager Pedro Gutierrez, at ang bagong-bago na newly appointed chief ng X-ray importation sa XIP. Port of Manila. Di ang XIP, paano X-ray? X-ray Inspection Division. Yan, ang X-ray Inspection Project. X-ray Inspection Project. BOC POM Gerald Del Rosario and Assistant Chief Bina Ann Camara. Of course, sa Pag-ibig Fund, Head Jesus G. Naming, Intramuros Manila Branch, at ang Pag-ibig Fund, Amado Dalmancio, Caloocan City Branch. God bless you po sa inyong lahat. At syempre sa SSS, Dr. Carol Lara, Head Medical Binondo Branch. At ang staff, Rosette Ibanez, God bless po sa inyong lahat. At sa MHD, Manila Health Department, District 1, Dr. Army Bianzon, at District 3. District 3 naman, ang head dito ay Dr. Romy Cando. Parang naririnig ko na yun, oh. Di ba? Dating director din ng Hospital ng Maynila. Oo, doon ko siya naririnig pala. At syempre, mga katoto, bago tayo magpaalala mula sa ating himpilan, syempre mga katoto, gusto niyo pang mag-relax, tumibog, lalong-lalo sa masarap na lutong Pinoy, mag-aliw at mag-relax?
Aba, ay makikinig kayo ng mga live acoustic music at folk song. Magtungo po tayo saan, Katutong Paski, sa ITAP. ITAP, Intramuros. ITAP View Cafe and Restaurant, 4th floor, roof deck, Intramol Building, 706 Escuela Street, Intramuros, Manila. Tapat lang po yan ng Manila Bulletin newspaper. Yan. So magpaalala muna tayo mula sa ating himpilan. Ano ang closed fishing season? Ito ay pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng ating karagatan, gaya ng Northern Palawan, Visayan Sea, at Zamboanga Peninsula upang makapagparami ang isda gaya ng galunggong, tamban at iba pa. Makiisa sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatupad ng closed fishing season tungo sa malinis at masaganang karagatan. Welcome to Gem Resort. Feel like home. Ang Tagaytay Gem ay mapupuntahan malapit ito dito sa 145 Enrile Road, patutong Malaki South, Tagaytay City. Ang landmark nito near Mahogany Market and Matirday Academy. And of course, pwede kayong tumawag kay Captain Lopez sa number, sir. Oy, walang sounds, Ben. 0917 535 62 6259. Okay, yan Captain Lopez po yan. Zero. Dito naman sa Paski Natividad, sino naman ba dyan? 0928-735-4919. Yan. Okay, next natin, ang Talmoya Cold Shampoo na merong 11 ingredients of traditional Korean medicine. Help hair grow, hair fall, and controlling dandruff. Ayan. Protein hair conditioner din po ito. Yan. At pwede kayong tumawag kung gusto nyo umorder kay Mr. Paski Natividad. Ito yung number niya. 0928-735-4919. Okay. 1 liter for only 1,750. At syempre, ang 300 ml naman ay magkano? 750. Yan. Next natin. Ayan ang Talmoya ha. Ang ating Bayview Park Hotel Manila, itong ideal hotel for tourists and business travelers. So tara na, go na po tayo dyan, mag-check-in, napakaganda po dyan para kang nasa Europa. Okay? Okay, elite. Okay, so ang Bayview Park Hotel Manila ay matatagpuan sa panulukan ng Rojas Boulevard at United Nations Avenue, Ermita, Manila. Okay, at syempre yan po, Bayview Park Hotel, Manila. At para sa ating Elite Club, Kung meron akong dapat samahan, Elite Club Pinoy na yan. Dahil dito, ang mga imposible, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. For excellence, and for leadership, I, for integrity, T, trustworthy, E, for empathy, I'm proud to be elite. Sa elite, ang mga imposible, sa elite, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Sa elite, ang mga imposible, sa elite, nagiging posible. Sa elite, ang mga imposible, sa elite, nagiging posible. Pinoy, Pinoy, Pinoy. ayan, balik tayo sa ating programa, sa ating Talakayang Pinoy. And of course, ayan po ang kabuuan ng ating programa dito sa ating Talakayang Pinoy. Sir Paski, o Katutong Paski, may mga gusto ko bang sabihin bago tayo magtapos ng ating programa? Ay, maraming salamat sa ating mga residente ng Barangay 85 Zone 7,
na ika nga ay patuloy na tumatangkilik sa aming pamilya kung kaya't nagkaroon ng pangalawang pagiging kagawad sa barangay namin. Maraming salamat sa inyong... Sino ba? Anong pangalan nun? Si pangalawa? Rafi Natividad Apan. Ayan, Apan. Rafi Natividad Apan. Yan. Yan po ay 5 taong naging SK chairman na bago naging kagawad. Kaya po tangkilikin natin at suportahan. Siguradong darating ng panahon siya yung maglilingkod ng buong buo sa inyo tulad ng paglilingkod na ginawa ko. Yan. At sana maraming mga proyekto ang mga bagong uupo, ha? Tandaan natin. Oo. Yung una kong proyekto na pinagagawa dyan, yung fire hydrant. Yan, oo. Tama. Yan nga. Gusto ko din yan. Sana magkaroon ng mga bumbero. Maliliit lang. Alam mo yun? Hindi, mas maganda yung mauna muna yung fire hydrant. Kasi Yan. doon magagaling ang tubig eh. May tubig ba? Oo. May laman ba? Meron doon sa main, doon lalagay sa main pipe ng main Para ulan. maiwasan, lalo ngayon magpapasko, bagong taon. Alam mo naman yan, tondo ninyo. Sobrang okasyon talaga dyan. Nung pa nga dapat nagawa yan, nung SK pa yung apo ko. O kanya lang, Napigilan. pinuliti ka ng mga matatandang kagawad. Okay, so... Ganun, ayos na yun, mga ganun lang yun kasi. Kalagan ng kani sa paa, imulat ng iyong mga mata. Kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. Mapagpalang Ama, Diyos Ama sa langit, maraming salamat po sa inyong paggabay sa aming palatuntunan Talakayang Pinoy. Sana po'y manatiling gabay mo po kami, natiligtas ang aming buhay, sampu ng aming mga tagapakinig at tagapanood sa live streaming radio program na ito. Ngayon at sa habang panahon nais mong ipagkaloob sa amin. Sinasamo namin ang lahat nitong pagpalang Ama sa pagitan ng iyong anak na si Jesucristo aming Panginoon. Amen. Walang tagumpay na makakamtan mga katoto kung hindi pagsusumikapan. Okay, sa ngalan po ng musikang inyong naririnig, kami po ng aking katotong Paski Natividad ay nagpapaalam sa inyo. Sir. Ang inyong katoto, Paski Natividad, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at pagtuon sa aming palatuntunang Talakayang Pinoy.